Ang isang taong dumadanas na ng anxiety disorder, ganito rin yung nangyayari sa kanya o nangyayari din sa inyo kung kayo ay talagang diagnose ng anxiety disorder. Ito, ipapaliwanag natin ng isa-isa para mas maunawaan yung mabuti. Kasi ang makaranas ng anxiety disorder ay ito ay napaka-importanting subject. Kumbaga, hindi lang ito basta na ganito ganyan, ganyan ganyan. Gawin mo ito, kakalma ka, ganito ganyan. Hindi lang ganun yun. Ito ay kailangan mo ng pag-aaral talaga. Pag-aaral, yung aralin mo ng mabuti. At walang ibang makakagawa niyan kundi ikaw lang mismo, kundi ang sarili mo lang din. Sa tulong ng mga tao mismo na nauna kung paano ba talaga sila nakarecover sa ganitong sitwasyon. Kaya ito yung paliwanag natin dito, yung mga nangyayari sa inyo. Unang-una kasi ganito yan, di ba? Ikaw ay nagtataka sa iyong nararamdaman. Kumbaga kung bakit mo nararanasan yung ganyan. Pangalawa, yung nalilito ka. At pangatlo, yung marami kang tanong, nagtatanong ka. Kaya unahin natin yung nagtataka ka. Di ba, hindi ka naman ganyan dati. Ngayon, nagtataka ka na kung bakit nararamdaman mo na yung nararamdaman mo. Kumbaga bawat nararamdaman mo na, kailangan na ng special response. Pero hindi mo alam kung paano. Kasi nga, nagtataka ka kung bakit mo yan nararamdaman. Pangalawa naman, ito yung nalilito ka nga. Ngayon, kapag nalilito ka na, ito yung alam mo namang gawin, kaya mo namang gawin, pero parang para sa'yo, bakit napakahirap? Di ba? Kumbaga, ginawa mo naman na yun dati, ngayon nung uulitin mo na, parang hindi mo na kayang gawin. Kaya nalilito ka kung bakit mo hindi alam na, o bakit, kumbaga sa sarili mo, nagawa mo na yun, ngayon parang hindi mo na kayang ulitin. Ngayon yung isip mo nalilito kung bakit ganun yung nangyayari sa'yo. At saka yung nagtatanong ka, yung pangatlo, nagtatanong ka, sa sobrang dami ng tanong mo, hindi mo naman hindi mo mahanap yung sagot. Kahit na sinabi na nga sa'yo ng ilang beses, para sa'yo parang hindi yun yung sagot, no? Kasi ang tunay na dahilan kung bakit ganyan ka na, no? Kasi yung nervous system natin, o nervous system mo, sensitive na kasi siya. Kaya naging sensitive na yung nervous system natin, o yung nervous system mo, dahil nga ito sa sobrang pagod na siya. Ngayon, itong nervous system natin, gusto nitong magpahinga. Kaso, imbis na ibigay natin yun, ay mas lalo pa natin siyang pinagod sa pamamagitan nga ng pagre-react kung bakit mo nararanasan ang nagtataka, kung bakit mo nararanasan ang nalilito, at kung bakit sobrang dami mong katanungan. Diba? Yan, nagre-react yung nervous system natin dahil siya ay sobrang stress na o sobrang pagod na. Kaya para maibigay kasi yung pahinga na gusto niya o kailangan niya, wag na nating dagdagan pa ng, kung halimbawa nagtataka ka, wag mo nang dagdagan na mag-react ka pa dyan. Ganun din sa nalilito, at ganun din sa pagtatanong. Kasi kung re-reactan mo yan, yan talaga yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy na yung paghihirap mo. Kumbaga oras-oras na, araw-araw na,
Kasi hindi na siya nakapagpahinga hanggang sa sobrang takot ka na. Hanggang sa sobra ka ng sensitive na sa maliit na bagay. Parang ang big deal na sa'yo. Kasi di ba, yung pagtataka kasi, hindi ka naman kasi ganun dati, di ba? Ngayon nagtataka ka kung bakit nag-iba ka na. Ultimo yung paglabas mismo ng bahay, hindi mo na kaya, di ba? Yan. Ganun din yung nalilito ka. Yung ang dami mong alam, pero bakit parang hindi mo na alam? Tapos parang natatakot ka na magkamali. Kaya yan yung dahilan kung bakit ka nalilito. Ganun din sa mga katanungan. Yung tanong mo, imbis na yun nasagot na, imbis na aralin mo yung sagot na yun kung bakit sinabi na ganun, bakit hindi ka magre-react, yung ginawa mo, naghanap ka uli, kung gumawa ka uli ng panibagong tanong, yung tanong ka na ng walang katapusan. Kaya nga sinasabi ko na napaka-importante ng subject na ito, na kailangan yung pag-aralan ng mabuti, dahil walang ibang makakagawa nito kundi kayo lang din mismo, dahil kayo mismo ang nakakaranas nito. Kasi baka lumalapit kayo sa isang tao, tapos ang gusto nyo lang ay atensyon. Halimbawa, pumunta ka lang sa kanya para kumalma lang, ganun. Lumapit ka lang sa kanya para lahat ng tanong mo sagutin niya, lahat ng gusto mo ibigay niya. Kung ganun lang kasi yung ginagawa nyo sa sarili nyo, hindi kayo matututo, hindi nyo malalaman. Kasi yung mga minsan, yung nilalapitan yung mga tao, minsan hindi yan magre-response sa inyo. At yung pag hindi nila pag-response sa inyo, baka yun din ang isa sa dahilan na ma-prostrate kayo, kasi ang habol nyo lang doon atensyon lang. Kaya nga napakahalaga na matutunan nyo na hindi muna mag-react doon sa nararanasan yung nararanasan mong nagtataka ka, nalilito ka, tsaka nagtatanong ka, para yung nervous system mo kahit papaano ay hindi na maragdagan yung pagod niya.